Magpapaalam ng TNT na bardok sila sa Magnolia pero kinain lang naman daw ang TNT ng napakaraming fouls at kagagaling pa nila sa labanan sa Phoenix kaya pagod sila. Higit sa lahat wala pa si Poy Eram at Mikey Williams kaya mahirap daw umabol sa Magnolia na nakapagpahinga ng mahaba. Third overtime talagang inabot ng Phoenix at Meralco pero sa huli nanaig pa rin ng Meralco at pinakita nila dito na sanay sila sa playoffs. Ito ang dapat tandaan ng Phoenix. Pwede pa silang malaglag dahil umiinit ang Meralco at di hamak, mas alam nila kung paano i-handle ang bawat sitwasyon sa playoffs. Isang bala na lang at makukuha na ng Meralco another shot sa semis or Phoenix ang makakatungtong. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Mula sa unang quarter na maintain ng Phoenix ang kanilang kalamangan at laging Meralco naghahabol. Itong si Jonathan Williams mas dinagdagan pa ang playing time at halos siya din ang sandata ng Phoenix hanggang sa umabot sa ikalawang quarter nakakuha ng big lead ang Phoenix. Kaso sa third quarter kinain sa turnovers ang Phoenix at uminit si Chris Newsome hanggang sa huling quarter tinira ni Newsome ng 3 at nag-overtime. Sa ikalawang overtime na pressure ang Phoenix at hindi na ipasok ni Jonathan Williams ang dalawang free throw niya. Nag-third overtime. Sa third overtime, nanginig ng tuhod ni Jonathan Williams pati mga locals nila at magandang balasahan ng Meralco para ma-endure yung lakas ng bawat isa. At ito mismo ang malaking pagkakaiba ng isang team na baguhan pa sa playoffs. Especially with Jamaica Jerry na bago pa lang sa sitwasyong to. Yung Phoenix umuga ang pasahan at kulang sa pagkadurable. Kung sana hindi sila na pressure, siguradong semis sa diretso yon. Kaya yun, dinukot ng Meralco ang sanay semis na opportunity nila. May narinig akong balita na pagkatapos ng laban, sinisi si Hasul kasi hindi daw namamasa kay Williams. Gayong may kalibre naman ang import nila sa lahat ng anggulo. Nako, sa naganap na labanan to, baka magkatotoo na wala talagang independent team ang makakapasok sa playoffs. Imbes na Phoenix na lang sana yung pag-asa kasi ang Ross para malabo. SMB ang kalaban. Alam naman natin ba sa SMB, ibang-iba pagdating sa playoffs yan at 90% healthy sila ngayong playoffs. Habang Phoenix hindi pa nga sigurado. Sa nakikita ko kay Coach Jamaica, parang nilulubos na lang niyang playing time kay Jonathan Williams para tapusin ang laban pero kung wais si coach, hindi niya gagawin yun. Tingnan mo, sa unang overtime pa lang para matutumba na si Williams tapos yung mga locals halos nape-pressure na lahat. Kudos naman sa kanila dahil umabot pa sila hanggang sa ikatlo. Dahil nanalo ang Meralco, yung momentum na sa kanila at 80% pwede pa nilang makuha ang semis gaya ng dati. Pero kung akong papipiliin, mas bet ko talaga ang Phoenix mga kuys para maiba naman. Nakasawa na kasi yung mga MVP at SMC maglalaban-laban. Kahit isang independent team lang sana. Pero anong magagawa mo kung hindi talaga nila kaya? Sana sa susunod na game makakuha ito ng Phoenix at ma-figure out din sana nila kung paano may counter yung hard defense ni Hodge at hot shooting ni Chris Newsome. Higit sa lahat yung stability at durability nilang lahat. Pati bayan nila ng siko. Tara, next update tayo. Dito naman tayo sa laban ng TNT at Magnolia. Tingnan mo yung matchup na to para kang nanonood sa finals. Hindi naman masyadong dikita ng laban nila pero humahabol ang TNT dito. Sa una hanggang ikalawang quarter, bumabanat si RR Pugoy kasama ni Calvin Oftana na napaka-consistent every game pero hindi yan umubra sa fast-paced style ng Magnolia lalo na kapag hawak ni Gio ang bola. Sa ikatlong quarter, biglang nakahabol ang TNT dahil sa back-to-back tres ni RR Pugoy at sa 1 minute of action ng ikatlong quarter, muntikan pa magkarambulan sa pagitan ni Tyler Bay at Kib Montalvo na muntik pang sumama si Gio sa gulo at na flagrant foul pa nga itong si Kib Montalvo. Sa ikaapat na quarter, tinake advantage ng Magnolia ang malaking butas at kakulangan sa matibay na big man ang TNT kaya mas namamaga pa konti ang kalamangan ng Magnolia up by 10 points. Mas kinain pa ngayon ni Ian Sanggalang at Tyler Bay ang front court ng TNT kaya ang nangyari 15-0 run at inabot para dito sa Magnolia Hotshots. Sa kalagitnaan ng ikaapat na quarter, mukhang napagod na sa kakahabol itong si Ralir, Hollis Jefferson at mas nagiging madalas pa ang turnovers ng TNT. Parang sa nakikita ko dito sa TNT, kulang talaga sila sa weapon, tsaka kagagaling lang nilang laban ng Phoenix. Habang ang Magnolia, mahaba-haba pahinga nila sa 8 minutes of action sa ikaapat na quarter, para medyo tanaw na ang panalo ng Magnolia. Napako kasi ang TNT sa score na 72, habang Magnolia 91 na. Pero sa 5 minutes na lang natira, mas nag-iinit pa si Ralir at nakahabol ng konti ang TNT. From 16 points down to 7 points na lang kalamangan ng Magnolia at napatime at bigla si Coach Chito. Pero dahil na rin sa napakaraming fouls na natanggap ng TNT, hindi na rin nakayanan nila. Ang nagbigay push talaga sa labanan to, mataas ang number of steals ng Magnolia, habang yung TNT halos hindi nga pumapasok ang mga free throws nila. Napakaraming turnovers. Sinubukan naman nilang bumawi pero hindi nga nila panahon ngayon. Paalam TNT.
See you sa next conference.